Grabe ang nangyayari sa ating Senado. Ha? Totoo ba yun? Tatanong lang po tayo. Totoo ba na meron daw bading? Meron daw bakla na senador? Wow, sino kaya yun? Kasi meron pong taga-showbiz na nagsalita na tila nagawan daw ng boyfriend. Natatawa na lang tayo rito. Ano ha? Ha? Kala ko mga senador aktibo lang sa insertion. At sa mga project, hindi ko naman nila lahat. Aba, pati pala pang-aagaw ng boyfriend ginagawa rin. Sa dami ng problema ng ating bansa, talagang nagkarambol-rambol na. Natatawa ka na lang eh. Tatawa ka na lang eh. Pero pasintabi lang po hindi naman masama kung talagang bakla. Di ba? Yan ating nire-respeto. Kaya lang, ang napapag-usapan, kung halimbawa may tinatago, tapos ayaw umamin. Yun lang yun. Pero ano man ang kasarian ng ating mga kababayan, okay lang po yun. Yung iba dyan, ginusto nila yun. Yung iba ayaw naman. Pero wala tayong magagawa. Kaya lang, kung ayaw naman lumantad, at tapos kung totoong nang agaw pa ng boyfriend, kakaiba yun. Grabe, ano? Ito kaya ating Senado makabawi pa. Pinag-uusapan yung ayaw sumunod sa forthwith kaagad-agad. Kahit na constitutional duty, magkaroon ng trial doon sa impeachment, hindi ginawa. Ang matitigas ng ulong senador. Tapos na-involve sa insertion, nababanggit ang pangalan. Tapos meron pang tumanggap at umami naman ng mga donasyon mula sa mga kontrakto. Di ba? Tapos ngayon meron pang issue ngayon na pumatong din at binibigyan din daw ng pera na komisyon mula sa mga kontraktor at mga project na substandard kung saan lugar sa ating bansa. Ang daming negative eh. Tapos ngayon, pati issue ng pang-aagaw ng boyfriend, pumutok na rin. Wow! Ang lupit. O di tawagin nyo yung artistang nagpaliwanag. Nagrereklamo sa social media siya inagawan ng boyfriend. Sino yung nang-agaw, sinong inagaw, at sinong naagawan. O di imbestigahan niyo total. Lagi kayong, di ba, kahit naman showbiz, pinakikialaman nyo doon sa Senado. Lahat ng mga issue, pinakikialaman nyo dyan. In aid of legislation, o di yan. Yan bang, kung meron senador na ganyan, yan ba may kinalaman sa insertion? May kinalaman ba yan sa scam ng flood control? May kinalaman ba yan sa pagtanggap ng donasyon? O yan ba'y talagang lahat ng kasamaan nasa kanya? Ang lupit, Aba, grabe, sino kaya yun? Lahat naman senador dyan, mga macho, lalaki ng katawan. Meron nga dyan senador na parang puputok yung Amerikana. Talagang, mukhang sagana-sagana sa lahat. Yung Amerikanya ay talagang halos masikip. Meron mga barong ay talagang masikip na masikip din. Halos lahat sila ganun ang lalaki ng katawan. Pero ngayon bakit may sinasabi yung taga-showbiz na minang-agaw daw ng boyfriend na senador? Naloko na. Sino yon? Sino ka? Saan pupulutin ang ating bayan pagka ganito? Kung totoo yan, lumantad na lang kayo. Hindi naman masama yan. Karangalan din nyo yan dahil yan ang pinagkaloob sa inyo. Although yung iba ayaw ng ganyan. Yung iba naman pinagmamalaki yan. O di ba? Kaysa sa hindi naman pagtatago lang tapos mayroon pala. O baka mamaya kaya corrupt yung senador na yan mayroong sinusustentong babae at mayroong sinusustentong lalaki. Baka meron kasing, di ba, may mga tao na lalaki sa araw, babae sa gabi. Di ba? Ganon. May mga ganon klase. Tuwan-tuwa ako dyan sa pahayag na yan ni Sir Mike Abe. Sino kaya yun? No? Senador sa umaga, senadora sa gabi. Kaya pala nangungumisyon. Kaya tumatanggap ng lagay, tongpats. Tumatanggap ng kickback. Kasi meron palang boyfriend na binubuhay. Nako, Sus Mariosep. Ayon pa nga po doon sa post ni Montulfo, meron daw pong senador na merong nurse ba? Parang ganun na kumbaga sinusustentuhan. Sus Mariosep, di ba talaga nga naman napaka tindi po talaga ng Senado ngayon. Alam nyo dati, kapag nabanggit ang Senado, kapita-pitagan.
talagang karespeto, 'di ba? Kagalang-galang na mga senador. Kapag binanggit mong ganyan, putya maaalala mo, 'di ba? May si Joker Arroyo, si Jokno, si Miriam Defensor Santiago, Chopisto Gingona. Yan yung mga naalala ko kasi yan yung mga yung iba hindi ko na alam kung sino eh. Si Aquino, Benigno Aquino, 'di ba? Senador 'yan. Maraming mga kapita-pitagang senador. Kapag talaga pong nabanggit mo yung Senado, kagalang-galang talaga at napaka respeto. Talagang to the highest level ang kapag binanggit mo kasi yung senador. Talagang ang taas ng paggalang mo diyan eh. Talagang dati nakasaludo ka diyan, dalawang kamay pati paa, kung pwede mong isaludo pati paa mo isasaludo mo eh. 'Di ba? Pero alam niyo po ngayon ang Senado, yung iba clown. Yung iba kagalang-galang pa din naman. Pero yung iba talaga yung ibang lalo na yung mga Duterte dogs. Ano yun eh, masasabi mo talaga mga wala, hindi po, parang ayoko ng irespeto, parang pag nabanggit mo na sila Duterte Black, 'di ba? Parang masasabi mo sa sarili mo, parang ito yung mga senador na ang pinaglilingkuran lang ay yung iisang pamilya at mga Duterte 'yon. At yung iba ang pinaglilingkuran na rin ngayon pati mga Diskaya. Pati Diskaya parang pinaglilingkuran na rin nila eh, no? Ibang klase po talaga ang Senado natin ngayon. Hindi na po 100% na kagalang-galang. Kasi yung iba diyan ay hindi po karespeto, lalo na yung isa. Kapag kumanta ng lupang hinirang, 'di ba? Pwede namang hindi na mag-hand gesture. At yung gamit yung kalima. Walang problema sa paggamit ng kalima. Ang paggamit po ng kalima, ginagamit yan during prayer or sermon. Pero hindi po yan ginagamit at napaka-odd o napaka-weird na si Robin Padilla ginagamit ang kalima kapag po tumutugtog ang national anthem. It's not about your faith, it's about your being a Filipino. So kung hindi mo kayang kumanta ng lupang hinirang na nandito ang kamay mo na nakaganyan ka, wag mo na lang ilagay like Jehovah's Witness, hindi naman sila naglalagay ng kamay sa dibdib. Yung ibang Muslim, nakatayo lang sila. At actually, hindi naman po yan kumbaga sa kung ano ang relihiyon mo eh. Sa pagiging Pilipino mo yan. Kailangan mong sumunod or kumbaga given na yun eh. Na lahat tayo sumasampalataya tayo sa ating mga Panginoon. So kung si Bad Boy ay sumasampalataya sa kanyang Panginoon, walang problema doon, walang question doon. 'Di ba? Lahat tayo pantay-pantay. Pero we only have one flag at yan ay ang Philippine flag. So kung ano yung appropriate na akto na ayon sa Heraldic Code of the Philippines, yun ang sundin mo as a senator, as a law-abiding citizen. 'Di ba? Kaya nga po alam nyo sa totoo lang, ang Senado po talaga ngayon talagang under yun eh, kumbaga parang bulkan na puputok. Kasi merong siyam na mga tuta. Tapos yung 15 na mga matitino, mga pinaglalaban ang kung ano ang tama, binabati ko sila ngayon. Ngayon lang napanood ko, may session ang Senado, parang hinaharas na nila si Tito Soto eh. Parang alam niyo ginagalit nila si Tito Soto, tapos kapag nagsalita si Tito Soto, biktima sila. Si Tito Soto yung masama. Alam niyo po, etong si Marcoleta, nakita ko na naman yung video. Mamaya siguro sa ilalive ko na lang po yan. Ipe-play natin yung kanyang video. Na iba talaga yung kanyang pinaglalaban. Hindi mo talaga malaman kung Pilipino ba to o kung ano ba to eh.
ibang klase talaga si Marcoleta. Ipinanalo kasi ng mga bobong DDS yan eh. Yung mga bumoto kay Marcoleta, mga bobo. Kita nyo ngayon, hindi siya nagsisilbi para sa Pilipino. Pinagsisilbihan niya si Digong. Ang pinagsisilbihan niya, mga diskaya. Saan ka nakakita nun? Na ang mga diskaya, gusto niya na civil case na lang ang matanggap at hindi po criminal case. Samantalang, questionable na nga kaagad ang kanilang mga kayamanan. Inamin nila na na-acquire nila ang kayamanan na yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa mga kurakot na politiko. So, na-acquire nila ang kanilang yaman dahil sa masamang gawain. Tapos gustong i-absuelto ng isang Marcoleta. Ay, talagang napaka grabe po ng kanyang pag-iisip na akala mo totoong-totoo ang kanya sinasabi. Sabi niya hindi pwedeng husgahan na totoo o hindi o husgahan yung statement ng mga diskaya. Pero hinuhusgahan niya na kagad na ito'y katotohanan. At si Bryce Hernandez nagsisinungaling. Mamaya po, ilalive ko yan. Kaya po ang Senado po ngayon, nawawala po ang respeto ng mga Pilipino dahil po sa mga Duterte dogs. Di ba? Kung lumalantad at umaamin, hindi naman masama. Itulungan pa natin, ikarangal natin dahil kung naghahanap buhay naman ng matino at maayos naman ng pagkatao, okay lang yun. Kasarian yun, hindi naman nababago yun. Ibig sabihin ng kasarian naman, hindi naman talaga hindi napipili. Di ba? Pero kung di mo man yung senador ng aagaw, matindi yan. Hindi birong issue yan. Hindi lang pala pera ng bayan na kinukuha, pati boyfriend ng may boyfriend, pinakikalam. Ang lupit nyo, boy. Sino ka? Wala rin ako nakikita yan sa Senado na gano'n. Di ba parang ngayon ko lang nalaman yun eh. Kaya nung may nag-forward sa akin ng mga video, ganun, sira ng topic mo rito. Ayaw ko sana pag-usapan yan dahil personal masyado eh. Kaya lang, sige, para maiba-iba. Total, linggo naman. Ano nga ba yan? Tinitingnan ko yung mga senador, 24 sila, ilan yung babae. O ilan ba yung senador na babae? Loren Ligarda, Isang Teberos, Pia Cayetano, Camille Villar. Sino ba ba? Parang apat lang. Apat lang ba babae talaga? O nakalimutan ko yung iba. So kung apat lang yung babae, 21 lalaki. Di ba? O sino kaya yun? Sino kaya yung lalaking dating sa pagsasalita at saka lakad at galaw? Parang siga-siga. Pero meron palang ganong sekreto. Wow! Ayan. Baka mamaya hindi lang scam sa flood control ang maimbestigahan ng Senado. Baka pati nga itong mga ganitong personal na buhay, siyasat na rin. Kasi dyan sa Senado, mayroong record na ganyan eh. Pati buhay na may buhay, pinakikialaman eh. Di ba? Marami ng artistang umiyak dyan sa mga Senado. Pag iniimbestigahan, pinatatawag. Marami ng kalasuang nangyari na iniimbestigahan din nila. So yan, alamin din natin para malaman nga kung sino. Kasi kung dalawang kasarian, baka kaya yan ang dahilan kung bakit naging kurap yung politiko. Hindi ko nila lahat. Talaga lang, Sino kaya? Anyway, matindi talaga ang mga galawan. So, sa ibang issue naman na seryosong usapan, ito hong may kaugnayan naman sa mga, kailan ba yun? Next week na yun, di ba? August 21. Ayun, 21 po kasi, ganyan na, para alam niyo. September, di August 21. September 21 pala. Yung September 11, yan po ay birthday ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung father ni Pangulong Marcos. In 30 naman, yan ang birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung September 21, yun naman ang martial law, batas militar anniversary. Ayun. Ay meron ho kasi pinag-uusapang rally daw na malaki dyan sa Luneta. Malamang malaki nga, Luneta eh. Sabi, may 1 milyon yata ang laman ng tao dyan. Kung pupunuin mo yung baka mabot ng 1 milyon. Ay malaking Luneta, Grandstand, Luneta Park, di ba? Although malaki pa rin yung EDSA kasi EDSA mahaba. Pero ito, Luneta, dyan daw gagawin eh. Kaya lang, may mga anggulo na baka daw may magsamantala, meron daw grupo ng DDS na iba naman ang layunin. Pag DDS group, politika ang issue niyan.
Talagang nung pa naman gusto nilang pabagsakin si Pangulong Marcos. Iba, may political at personal interest pag DDS. Ngayon, kung iba-ibang sektor at may kaugnayan laban sa graft and corruption, okay lang. Okay lang. Dahil hindi naman pwede ipagbawal ang rally. Basta laban sa korupsyon, okay lang kahit na sino sektor. Pero kung merong political agenda, personal agenda, ingat tayo doon. Gagamitin, baka magamit lang kayo. Pero kayong rally sa Luneta ay para labanan ng graft and corruption, pangalanan at isigaw na ikulong, bawian ng pera at papanagutin ang mga lahat ng may kinalaman, okay lang. Samahan natin. Pero maging maingat tayo. Huwag pagamit sa ibang interes. Yung interes ng mamamayan na nakakarami para labanan ng kalokohan, yun ang suportahan. Yung interes ng iilan, huwag kayong paggamit yan. Delikado yan. Ng tama, 'di ba? Yung darating ngayon na 21 September na kilos protesta diyan po sa Luneta. Yan po talaga dapat ang sa kahit diyan sa sa EDSA People Power Monument. Ang talagang dapat na masentro diyan ay yung eto pong mga nangurakot, mga kontraktor na nagsasamantala. Yan ang dapat po talagang batikusin diyan. Yan ang talagang dapat po na ma-question diyan. Diba? Yan ang dapat na na ipaglaban natin. Alam nyo, napaka-swerte din natin na meron po tayo ngayong Pangulo na hindi po kinukonsinte ang korupsyon sa kanyang gobyerno. Napakaswerte po natin na ang ating Pangulo ngayon anti-corruption at hindi po makikisakay sa korupsyon, hindi makikiagaw sa pera ng taong bayan. Hindi katulad nung panahon ni Digong, alam naman natin na nakisama si Digong. Lalo na sa mga katulad ni Alice Go na talagang naliligo ng pera. Napakayaman, napakaraming kayamanan, di ba? Kaya po itong sa kapanahunan natin ngayon, hindi galit ang ating mga kababayan kay PBBM galit sa mga kurakot. Doon sila nagagalit. Di ba? Kaya po sana, di ba, ay wag nang masyadong galitin ng mga Duterte dogs ang taong bayan. Kasi baka mamaya yung darating ngayon na September 21 na tahimik na kilos protesta, boses lang, sigaw lang ang kanilang gagamitin o gagawin, baka may mangyaring hindi maganda kapag po ang mga Duterte dogs ay patuloy na ipagpipilitan ang kanilang kagustuhan na sila ang maghari sa Senado. 'Di ba? Wag na nilang gawin 'yan. Wag nilang subukan ang mga kababayan natin dahil galit talaga ang mga Pilipino sa ngayon na 'yan ang talagang punto talaga. Yan talaga ang issue. Nagagalit talaga tayo dahil nga po sa mga korupsyon na nalaman natin na ang mga katulad pala nitong mga taong ito, mga contractor, DPWH, biruin nyo, nagpapatalo ng 450 million sa casino, nababan sa casino dahil sa laki ng mga itinataya o napagkakamalangan ng dadaya pa, di ba? Ito yung yung nakakabuwisit talaga na sitwasyon. At kakampi natin ang Pangulo diyan. Sabi nga ng ating Pangulo, kung siya hindi presidente, baka sumama din siya sa rally sa Luneta o sa doon sa EDSA. 'Di ba? Kaya po sana 'di ba ang mga senador natin, wag na nang galitin ng mga Pilipino. Hayaan nyo na. Hindi nyo panahon ngayon, hindi sa inyo ang pagkakataon ngayon, tapos na ang pamamayagpag ninyo. Hayaan naman ninyo na iba ang mamuno sa Senado at yung karespeto ang mamumuno. Hindi yung kayang bilhin, hindi kayang bayaran, hindi kayang tapatan ang loyalty sa ating mga Pilipino. Yun ang maganda Loyal sa Pilipino ang ating Senate President.
Hindi pansariling interes, hindi interes ng ibang pamilya o iisang pamilya. Interes natin lahat ang kanilang iniintindi. At doon po sa senador na sinasabing bading, walang problema doon. Basta't hindi ka nagnanakaw ng pera ng taong bayan at hindi mo pinangsusustento sa jowa mo yung pera namin, walang problema doon. Okay tayo doon. Di bali ng, di ba, sa totoo lang, kahit anong kasarian ng mamuno sa bayan, lahat naman tayo merong chance at merong pagkakataon at meron din tayong pribilehiyo na makapagsilbi sa bayan kahit anong kasarian mo pa. Katulad na lang nitong si Congressman Geraldine ng Bataan. Transgender, pero di ba, mahal siya ng mga constituents niya. Walang problema doon. Okay nga po yun di ba, na nabibigyan po ang mga taga LGBTQ ng pagkakataon na makapagsilbi sa bayan, maipakita nila ang kanilang katalinuhan sa public service, di ba, yung kanilang pagiging maayos na public servant na ipapakita nila. At yan po ay isang magandang senyales na tayo pong mga Pilipino ay bukas na sa ganyang mga pagkakataon. Kaya kung ganyan man po yung senador na sinasabi nga ni Robby Tarosa, walang problema dun as long as hindi ka nagnanakaw. As long as na ang pinangsusustento mo sa mga lalaki mo ay galing sa sarili mong bulsa, sa sahod mo, hindi sa kaban ng bayan, walang problema dun. Diba? Yun ang ating diyan, take diyan. Kaya po, be proud. Diba? Like Vice Ganda. Proud siya sa kanyang sarili. Narating niya ang rurok ng kasikatan dahil po sa kanyang paglabas sa kanyang tunay na kaanyuan. Baka maging presidente pa nga sa 2028. Si Vice Ganda. Kung Vice Ganda at BP Sara, Vice Ganda ako. So kita-kits po tayo mamaya sa aking live. Salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Thank you Sir Mike Abe sa napakasayang video nyo na aking reactionan. Grabe, tawa ko doon sa intro mo. Sir Mike. Salamat po Sir Mike. Napakabait ni Sir Mike talaga. At kuwela talaga na kapag may mga ganyang pagkakataon, talagang grabe ang hagalpak ng tawa ko. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.